May friendship, meron ka bang mga mortal na kaaway sa buhay na talagang pinagpipray mo? Pinagpipray mo na magbago na ang kanilang ugali. Alam nyo ba na may mas malupit tayong kalaban na talagang nagpapahirap po sa atin at ito po yung tinatawag nating financial enemies. Ano ba itong mga financial enemies? Kailangan mong malaman para tayo ay magwagi at makalaya. Kung kayo ay interesado, keep on watching this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. I'm super excited with this session. Bakit po itong session na ito, meron akong i-expose na mga kaaway natin na hindi po natin napapansin na nagpapahirap sa ating buhay araw-araw, adlaw-adlaw, especially sa mundo ng kaperahan. Alam mo, mga friendship, alam ko naman na ikaw, ako, di ba? Pag tayo po ay dumadaan sa mga ganitong mga pagkakataon, ito po talaga nagpapastress ng ating buhay. Ano ba tang mortal na kaaway natin pagdating sa pera? Una, utang at mataas na interest. Di ba? Grabe. Yan po isang matindi na talagang kaaway na kailangan po natin labanan. Number 2, yung ika nga, overspending. Yung mahilig tayong gumastos. Kasi deserve ko to! Number 3, pag yan pumasok diyan, syempre naman kahirapan. Ikaw ba hirap na number 4, yung kulang sa ipon. Yan din isa nagpapahirap po sa atin. And number 5, yung tinatawag po natin na financial illiteracy. Kulang ang kaalaman pagdating sa pera. Kaya nga, kailangan natin maunawaan upang malabanan natin at matalo natin ang kalaban. Kailangan malaman po natin kung ano ang misyon, ano ang plano, ang strategy ng kaaway bago natin sila malabanan. Diba? Parang sa basketball ba, kailangan pag-aralan mo yung iyong mga katunggali. Kung hindi mo pinag-aralan yan, lalampasuhin ka talaga. So, gusto nyo bang malaman ano bang misyon, ano bang plano, ang strategy ng mga kalaban natin na ito? Iisa-isahin natin. Handa ka na ba? Kumuha ka ng papel at ballpen. Maniwala ka, ang dami mong matutunan sa session na ito. Number 1, ano ba ang layunin, ang misyon ng utang? Simple lang, na hindi ka na makalabas. Yung parang buhay mo, ganito. Kulang, utang, bayad, utang. Kulang, utang, bayad, utang. Kulang, utang, bayad, utang. Ang saya-saya. Yan po ang misyon. Tapos, ano yung plano po nila? Ang plano po na ubusin lahat ang iyong pinagkakakitaan. Ganun po. Bago pa pumasok ang iyong kita, nakasanla na ATM mo. Bago pa pumasok ang bonus mo, nako, ginagamit mo na, inuutang mo na. Ano ba ang strategy niya? Siyempre, ang strategy niya to make you financially stressed. Ay, naku, pag stress ng taong ito, panalong-panalo. Next! Nagigets nyo? Yan po, grabe, no? Yung utang talaga. Tapos yung sa lack of savings, ano naman mission ng kaaway natin? To leave you vulnerable in case of emergency. Oo, para pagka wala kang ipon, pag nagka-emergency ka, ay, babalik ka na sa utang. Ayan. Si utang at saka kulang sa ipon, magkakabit yun. Kaya nga, ano bang plano ni lack of savings? Ang plano niya is to make you financially illiterate. To make you ignorant about money matters. Siyempre naman, pag hindi mo alam kung anong gagawin mo, diba? Ay, nako, lalo ka pang papasok talaga. Wala kang ipon. And ano yung strategy niya? Alam mo ang gagawin niya? Sasabihin niya sa iyo, Masama ba pag ito 12 months, zero interest mo? Masama ba uutangin mo? Anyway, babayaran mo naman yan eh. so yan ang strategy niya para makapasok ka. Para lalo ka pang pumasok sa utang, wala kang ipon kasi nagbabayad ka lang. Nagkakaroon ka ng tinatawag na consumer mentality. Ikaw ba ay nabudol na dyan? Tatanong nga kita, Chris 4557, Sampena, at the same time, si Glyza Lamberte. O ikaw ba ay pumapasok sa ganon? So ano po yung consequences na mga ganon? Pag ikaw ay pumasok sa ganon, syempre, financially stress, lubog ka sa utang. At pangatlo, hindi mo makukuha ang gusto mo sa buhay. Tapos wala kang progreso pagdating sa mga pangarap mo. At syempre, nagkakaroon ka ng tinatawag na limited financial freedom. Limited talaga lahat ng opportunities mo. Kaya ang tanong ko po sa inyo, gusto nyo ba itong labanan at gusto nyo bang makalaya? Kung gusto nyo makalaya, ito po ang kailangan natin gawin. Kailangan mas maging mautak tayo. Dapat meron tayong mission, meron tayong plano, at meron din tayong strategy. Ano ba mission natin? First, mission natin is to become financially free. Sino sa inyo want to become financially free? Pakitaas sa mga kamay. Taas ang kamot. Yes. Ako, matagal ko nang gusto yung mission yun. So, ano ang plano natin? Ito ang plan natin, Plan. Kailangan i-identify mo muna natin kung sino ang financial enemy mo. Ang una bang kalaban mo is utang?
Okay lang ba sa'yo mangutang? Naku, alipin ka ng utang. Number 2, mahilig ka ba? Marupok ka ba? Bili ka na ng bili? Add to cart ka ng add to cart? Wala kang pag-check out? Oh. Number 3, hindi ka nag-iipon? Number 4, wala kang alam pagdating sa pera? So, alamin mo. That's number 1. Sulat mo kung saan ka ba nagkukulang or kulang ka sa self-discipline. Number 2, anong strategy natin? Strategy naman pag-uusapan natin, ha? Kailangan po i-educate natin ang ating sarili. Kasi the only way that you can fight financial illiteracy is through financial education. Agree? Kasi mahirap talaga, honestly, tayo-tayo lang. Mahirap gawin ang isang bagay pag di mo alam. Mahirap magnegosyo pag di mo alam. Mahirap mag-invest pag di mo alam. Does it make sense? Type make sense sa comment section. So, anong solusyon? Bibili na lang ako ng pill sa Mercury Drugstore. Kakain ako ng pill. Pagkain ko ng pill, tatalino ako. Sana kung meron. Sana all. So, anong gagawin mo? Kailangan mo magbasa. Kailangan mo manood ng videos na katulad nito. Kailangan mo maghanap ng mga gagaling na tao na makakapagturo po sa inyo regarding personal finance. Walang shortcut po eh. Diba? Kung nag-aral ka sa school, para ikaw ay bayaran, sweldohan, kailangan pag-aralan mo rin kung paano yumaman. Walang shortcut. Educate. Another strategy is this. Seek professional help. Kung kaya mo talagang malutas ang iyong financial situation na pagkatagal-tagal na, wala ka ng problema. Diba? Kung bakit ka nagkakaroon ng problema ngayon kasi nga, kanya-kanyang diskarte. So if you need professional help, I suggest you seek professional advice. And maybe some of you are asking, Chinky, can we invite you? Can I talk to you? yes, if you want to talk to me, i-DM nyo lang ako personally so that I can give you my personal time. Okay, my personal time. Do I do one-on-one consultation? Yes, also, you can reach out to me. So after that, sige, una, mission natin to become financially free. Yung plan natin ay, syempre, kailangan natin i-identify kung anong problema natin. Diba? Na-identify mo na. And then, strategy natin, educate yourself, seek professional help, and then, next is what? Track your progress. Kailangan matrack mo yung progress mo. Just in case, just like you wanting to lose weight, kailangan araw-araw chine-check mo kung ano yung weight mo. Because I do believe what you measure in life, you will grow. What you ignore in life will never grow. Pag mini-measure mo yung weight mo, alam mo, Ay, naku, nag-add akong 1 pound. Hindi ako pwedeng kumain ng marami. Kailangan ko mag-exercise. Kailangan ko mag-diet. pero kung minsan ka lang check sa, nako, masyasyak ka na lang, ha? 10 pounds? 10 pounds pa na dinagdag ko. Grabe naman talaga. So, track your progress. Review your financial situation. Nakabayad ka na ba utang? Nakaipon ka naman? Nakapagnegosyo ka naman? Nakapag-invest ka na ba? And lastly, ito encouragement ko sa iyo. Gusto nyo talaga maayos tong financial situation nyo once and for all? If you say yes, I encourage you to find a community. Share your financial goals and progress with a trusted friend, a family member who can really help you to stay accountable. Remember, in fighting your enemy, you cannot do it alone. No man is an island. It takes a lot of commitment, discipline, the willingness to adapt to changing circumstances. Kaya nga tanong ko sa inyo gusto nyo na ba mag-join? Sa himagsikan, nalabanan po natin itong kahirapan. I will end with this story. There was a poor farmer in Scotland by the name of William Wallace. His name is AKA Braveheart. They were fighting battles. They were fighting the Englishman, and every time, even though they were outweaponed, they were outnumbered. But because they have a mission, diba? They have a plan. Their mission is for them to become free. Diba? They have a plan. They have a strategy. So every time, pag ina-ambush sila, parati silang nananalo. Unfortunately, may trumaydor sa kanya on the last part of the movie. He was about to be executed, beheaded in front of the town hall. When the jail guard asked him, "What's your last request?" Alam mo sinigaw niya? Freedom! Grabe, nung napanood ko yung pelikulang yun, tumaas ang balahibo ko. Sabi ko, William Wallace, I want to be like you. Hindi magpapugot ng ulo. But I want to be also free. Why, Chinky, aren't you free? Yes, I may be free roaming the streets of Metro Manila, but if my wife sends me a text, I don't have enough money to buy her a can of milk, I'm not free. If I want to send my children to the best school and I cannot afford to pay for their tuition fee, I'm not free. If my parents grow old and sick and they need medication and I cannot afford to buy them the best medicine, I am not free. Kaya ang tatanungin nga kita kapatid, are you fighting this war? The war of poverty, the war of being broke, the war of being poor. So now it's your turn.
Itong tanungin ko, ano yung actions na ginagawa mo ngayon, ikaw mismo, para malabanan mo to? Ito, sisimplehan ko lang kayo. Didiretsuhin na kita. Since kaiponaryo naman tayo, at umabot ka na sa part na ito, if we do not engage in this financial battle, we will be imprisoned to become poor for the rest of our lives. Kaya I want to challenge you right now as Iponarios, let us stand together. Let's fight for our financial freedom so that we can tell our children, our wife in the future that we made a stand. In other words, William Wallace said, "Every man dies, but not every man truly lives." Let's choose to live a life of free from financial burdens. Kaya nga mga friendship, mga kaiponaryo na katulad ko, kung meron ka talagang gustong makamit sa buhay, I want to invite you to join us. We can help you to identify what you want. We can help you to get you from where you are and where you want to be. We have a system that can teach you how to do it. We have experts and accountability partners, and we will also give you the opportunity to help others. So kung gusto mo maging financially free, Chinky, paano ba yan? Paano ba yan? Paano ba yan? ito na i-reveal ko. Just go to this website called tyl.group. That's our TYL community. Ano ba tong TYL community? To know more, puntahan mo lang tong tyl.group at meron kang panunoorin kung seryoso ka to become financially free. Woo! Sana naman naliwanagan kayo, mga ka-Team Iponaryo. Join us in our fight for financial freedom to our TYL community. To know more, visit that site. Thank you very much, and I hope that you are enlightened, inspired, educated today. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.